Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan ay isa pong online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama po natin sa pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Ang ika-10 tanong, kapag ang mga mahal sa buhay ay muling pinagsama sa langit, makikilala ba nila ang isa't isa, Pastor? Wow. Ito po yung intriguing na question po, by the way, mga minamahal na mga kapatid. Makikilala pa ba natin? Now, let's answer it in chapter 13 ng 1 Corinthians. Ang verse po ay 12. Ganito po ang sinasabi mga minamahal na mga kapatid. And by the way, again, inuulit ko po, you have your Bible, you can also open your Bible with us. Chapter 13, verse 12 po. Ang ito po ang sinasabi mga minamahal. Kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. Ano daw po ang ibig sabihin mga kapatid? Sabi po dito, totoo daw po, then I shall know just as I am known. Ito po yung sinulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto na ang context po nito, sabi po dito, the Bible clearly teaches that the saved who have died will be raised to life, joining the saved who are living and enter God's new kingdom together. Tayo po ay marirecognize po natin ang bawat isa and we will be reunited with our Lord and Savior Jesus Christ. At makikilala po natin ang bawat isa. Bakit po? Ito po ang sinasabi mga kapatid. Let's continue reading sa sa book of Isaiah. Dito po ang sinasabi mga kapatid sa Isaiah. Okay, Isaiah chapter 26 verse 19. Nais ko lang po i-share sa inyo. 26 verse 19. Dito po ang pagkakabanggit. Ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay. Mga bangkay ay gigising at aawit na may galak. Kung paanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. Yes, muli pong bubuhayin ng Panginoong Diyos ang namatay po sa Kanya at sila po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Na it also teaches that loved ones in God's new kingdom will know one another. Ibig sabihin po, makikilala po natin po ang bawat isa. Dito po sa 1 Corinthians, alam niyo po, pag-aralan po natin po ang eschatology or ang new heaven and new earth, ito po ang napakagandang teksto po, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Ang pericope po or ang context po nito ay talagang sa isang sandali, sa huling tunog ng pakakak ng Panginoong Diyos. Tayo po ay mabubuhay kung tayo pa man po ay darating sa kamatayan before He comes, tayo po ay muling mabubuhay mga minamahal na kapatid. At kung tayo pinitapat sa Panginoong Diyos, He will resurrect us at tayo po ay magumana ng buhay na walang hanggan. At lahat po tayo doon sa langit na bayan, I hope and I pray, ay magkakasama po into eternity. At sama-sama rin pumupuri sa Panginoong Diyos na may bagong kalakasan at immortal na katawan na ating pong gagamitin unto eternity to enjoy with our Savior Jesus Christ. Para sa ika-12 tanong, paano gugugulin ng mga tao ang kanilang oras sa bagong kaharian? Pastor? Ito po ang na-encounter ko pong tanong din. Alam niyo po, to be honest, mga minamahal na mga kapatid. Ito pina-encounter ko na tanong. Sabi niya, napaka-boring siguro doon, Pastor, sa langit. Wala tayong ibang gagawin. Talagang ano lang tayo? Sabi niya, wala tayong ibang gagawin doon, Pastor, kundi mag-worship lang. Meron pa tayong activity sa langit. And this is what the Bible is saying to us. Isaiah 65, dito po sa chapter 65 verse 21 and 22, aking pumabasahin sa inyo. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. Hindi tulad noong una sa bahay na ginaway iba ang tumira. Sa tanim ng halaman iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy haba ang buhay ng aking mga hirang.
lubos nilang papakinabangan ang aking pinagpaguran. Mga kapatid, alam niyo po, sabi nga po na aking professor nung ako po yung nag-college, kami mga pastor, wala na kaming trabaho, sabi niya. Mga doktor, mga nurse, wala na kayong trabaho. Mga police, wala na rin kayong trabaho. Sino pang huli nyo doon? Pero ang may trabaho doon sa langit, yung mga engineer. Kasi magtatayo din ng bahay. Kaya advantage daw yung mga engineer. Marunong na silang gumawa ng bahay dito sa lupa. Doon na sa langit. Tapos ano pa, ang may trabaho doon, farmers. Kasi magtatanim daw po, according sa pong binasa mga kapatid. Now, don't misunderstand me. Lahat po tayo po doon ay unlimited ang knowledge po natin. We can build our house kahit hindi po tayo nakapag-aral ng architecture or ng engineer. Lahat po tayo bibigyan ng knowledge ng Panginoon how to build our own house in our own unique way. Pero doon po talaga napaka-peaceful mga kapatid. We are going to plant our own food and we will inhabit our own build the house po natin. Napakaganda. It's beyond my imagination how things will be there in heaven mga kapatid. We will worship with God. We will inhabit all our possessions na ibibigay ng Panginoon sa atin. At napakaganda pong pagkakataon or mga sandali ang mga bagay po na yon. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!